Ayun, magandang araw ho. Ay, ito, nabasa ko lang sa grupo ng Mirage G4. So, ayan, basahin nyo na lang ho. So, ang paiksiin ko na lang, ang inaano niya, 80, takbo niya, kph above, nagwiwiggle. Tapos yung pinabalancing niya, ganun pa rin. Tapos, until mawala na lang yung concern niya, nung nagpalit siya ng mags, tsaka gulong, na naka-offset. So, ayun, yung offset po na yun, walang kinalaman sa wiggle yon. So, ito yung sinasabi niya na nagpalit ng gulong, yun nawala. So, hindi na pwedeng lumayo. Nandoon talaga yung problema. Nasa gulong siya. So, ayan, basa muna tayo mga comment. Ayan, sabi ng isa, rack and pinion boss, sakit Mirage yan. Pwede, posible. Pero, gulong na nga lang po, hindi na tayo pwedeng lumayo dyan eh. So, ayan oh. Eh, nakakatakot yan, no? Yung PM boss. Ingat-ingat tayo dyan, mga sir, ha? Mga PM na yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ay mga comment nila. So, ito po yung comment ng isa, yan, yan. Basic experience ko, yan, basahin ninyo yan. May point po yan. Yan sinasabi niya. Nakachempo ka lang siguro hindi maayos na pagkaka-wheel balance. Yan, isa po yan. Tapos yung isa, wheel balancing rin po yung problema niyan. Unang-unang yung paggagawa yan. Ayan, dito na ako natawa eh. Oh. So, anong point mo? Nagpalit ka lang ng mags, ganun. Pambira. Nagtatanong yung maayos yung tao. Ayun, di talaga lahat nasa grupo mapapag tanungan mo na maayos. Minsan, mapapagulo pa eh. Pambira oh. Ayan, tulungan na lang natin pag may nangangailangan. So, ayun, pagka nakaramdam po kayo, lalong-lalo na sa high speed, ito po yung mga common yung sinasabi ko, common kasi may mga malalalim din po na trouble na minsan nanggagaling din sa transmission. Ngayon, ito po yung pinaka basic natin. Pag high speed ka, nanginginig yung manubela, nanginginig yung sasakyan, high speed, minsan no 100 o 80, tapos pag tumapatak ng mas mabilis, nawawala. Yan, possible. Ang problema niyan, unang-una is wheel balancing. Yung wheel balancing ho, pwede nyo bisitahin yung YouTube channel ko. Mayroon akong doon, tutorial paano mag-balance, pero kailangan nyo ng machine doon. Pero mas maganda mapanood nyo rin yun para may idea kayo kung paano binabalance yung gulong. So ayun po yung nilalagyan ng tingga, kung pamilyar kayo sa mga yan. Kaya may nakikita tayo sa mga gulong na ganito, wheel weights kung tawagin. Kasalang po yan sa sa machine. Tapos ayan, minsan clip type, ito stick on kung tawagin. Dinidikit yan. Sasalang sa machine, pagdating sa 12 o'clock, doon lalagyan yan kung ilang gramo yung kailangang ilagay. So, hinihingi ng machine, kung 10 grams o 15 grams, yun lalagay. So, ikalawa, yung gulong natin. Yan, baka oblong na o kaya alon-alon, nagkukos din po ng vibration yan. So, itong pangatlo is yung mga under chassis natin, kagaya ng tie rod, rack end, ball joint, yan, magkukos po yan ng vibration o wiggle pag mabilis. O, mga sir, iba po yung kaso ng ng mabagal ang takbo tapos sa high speed. Alayaan nyo, tatalakayin din natin yan. So, papacheck nyo po yung kung na okay naman yung balancing, okay naman yung gulong natin, pwede nyo pacheck yung mga under chassis kasi magkukos din ng vibration yan pag high speed. Tapos, so ayun po yung mga common na madalas na nagiging problema. Kaya dapat po pa-check nyo. So, kagaya nitong nabasa natin, ang history niya ay pinabalance niya na, tapos ganun pa rin. So, may isa pa pong may isa pang problema na madalas kong ma-encounter nasa Paranaque pa ako. Na balance na, may wiggle pa rin. So may tamang proseso rin po ang pagbabalancing. So dapat marunong din po talaga yung magbabalance. At the same time, para sa kaalaman natin, yung wheel balancing po, kinakalibrate po yan. Kailangan po i-calibrate niya kasi pag nawala po sa calibration ang machine, possible hindi natin mababalance na maayos yan. Mag-zero sa machine yon, pero out of balance pa rin yung gulong natin. So na-encounter ko na yan. So dapat po talaga na mabisita ninyo kung paano tamang magbabalance ng
yung video. Kaya lagay ko na lang sa comment section yung link para at least may idea kayo. Tapos ayun, kahit 10 beses po kasi i-balance yan o 100 beses nang hindi tama yung pagbabalance o wala sa proseso yung pagbabalance, manginginig at manginginig yan. Ito pa po pala, lalo yung mga nagpalit ng mags, yan. Ito po yung may nilalagay dito. Bawa, ito di ba? Sakto po yan dapat dito. Yan, pagka nilagay niyo yung mags niyo diyan, sok na sok dito. Ngayon yung mga nagpapalit po ng mags, minsan yung nabibili nila maluwag dito, may awang. Kaya po meron tinatawag na hub-centric ring. Yung hub-centric ring para wala pong clearance dito. Nagkukos din po ng vibration yan at high speed at wiggle. Kaya dapat mahalaga, kahit kasi nakabalance na yung gulong natin at may awang dito o walang hub-centric ring, mag-wiggle pa rin po, magkukos ng wiggle yan. Kaya pag bumili kayo ng mags kung may sakto dito, mas good. Pero kung wala, pinalalagyan po ng hub-centric ring ang tawag. Minsan po may naka-ready na sila na sukat dyan, minsan pinafabricate pa. Depende sa mags na mabibili ninyo. Tapos, madalas po yan ma-encounter ko sa malalaki ng gulong. So, nagbaberation. So, yun lang o. Yun yung mga dapat nyong ipacheck. Kasi yung sa video, yun yung history niya eh. Bagong binili yung sasakyan, tapos may vibration o wiggle, high speed, pinabalance na ganun pa rin. Tapos nagpalit siya ng mags, tapos gulong nawala na. Meaning, nandoon yung problema sa gulong. So, pwedeng ang pinagmulan nun, hindi tamang pagbabalance, or may tama yung gulong, or pwede ring half-centric. So, yun lang mga high speed. Yun mga common. Kaya dapat mo ma-check kasi minsan may mga malalalim na trouble din. Pero yun yung pinakamadalas na o pinakamaraming kaso, yung mga nabanggit ko. So, yun lang. Pa-check nyo po yun pagka nakaramdam ng ganun.